are a world with heavenly comfort from whatever I do, wherever I be still. 'Tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Sometimes mid-seas of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom, by water still or troubled sea still. 'Tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Isang mapagpalang umaga po, mga magulang ko't kapatid. Ang aking pong tatalakayin sa umagang ito ay ang kahalagahan po tungkol sa 10 utos ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay masusumpungan po sa aklat ng Exodo, Kabanata 20, mga talatang 1 hanggang 17. At ganito po ang sinasabi. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na parurusahan ko ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. Laging mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tatapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sino man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo.
6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng marangal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Naway maging pagpapala po ng Diyos sa atin ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Aming Amang nasa langit, purihin ka sa iyong kapangyarihan at kadakilaan. Tanggapin mo po ang aming pasasalamat sa napakaraming biyaya at pagpapala na walang sawang ginagawa at ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw, sa simula po ng aming pagbangon sa umaga hanggang sa kami humimlay sa gabi. Salamat po sa inyong pagmamahal, pagkalinga, pag-iingat, at ang mga probisyon sa kabila ng aming mga maraming pagkukulang at kasalanan sa inyo. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod at bigyan mo po kami ng malinaw na kaisipan upang maunawaan namin ng lubusan ang kapahayagan ng banal mong salita. Ang lahat ng ito'y dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Bagamat malayo pa po ang buwan ng ating ipinagdiriwang araw ng kalayaan ng ating bansa, sa umagang ito po ang pag-uusapan natin ay ang isang kakaibang aspeto o panig ng kalayaan. Minsan daw po ay nakipagpalitan ng kuro-kuro ang sumulat ng araling ito sa isang kabataan tungkol sa paksang kalayaan. Tahasang sinabi ng kabataan na ang kalayaan daw po ay ang kakayahan mong gawin ang nais o gusto mong gawin. Hindi nag-iisa ang kabataang ito sa kanyang paniniwala. Maraming mga tao sa ngayon na ang kaisipan ay tulad na tulad sa kabataang ito. Hindi naniniwala at hindi napasasaklaw sa mga bagay na sumusunod tulad ng pamamahala, kaayusan, alituntunin, kautusan, regulasyon, at patakaran. Lubos ang pagtitiwala sa kanyang sarili na ang kanyang kakayahan na gawin ang gusto niyang gawin, kailan niya ito gagawin, at papaano niya ito gagawin. Ngunit, mga magulang ko't kapatid, ito nga ba ang tunay na pagiging malaya? Kapag tinanggihan natin at hindi tayo sumunod sa kautusan, alituntunin, regulasyon at patakaran, malaki ang posibilidad na tayo po ay magkakagulo at magkakalituhan. Basehan natin ang istorya ng God's creation sa aklat po ng Genesis.
Alam natin na bago pa man likhain ng Diyos ang daigdig, ay hangad na niyang maiayos ito ng maganda. Kaya niya inilagay ang mga bagay-bagay sa dapat po nilang kalagyan. Sapagkat ang lupa, langit at dagat ay wala pang hugis at anyo noon, napakadilim ng daigdig at napakalakas ng ihip ng hangin sa ibabaw ng dagat. Sa loob ng 6 na araw ay naiayos ng Diyos ang dapat niyang ayusin. Nailagay niya sa dapat kalagyan ang iba't ibang bagay na likha niya sa daigdig, na magpahanggang sa ngayon po ay nakikita natin. Ang tao ay nilikha niya sa 6 na araw upang siya'y magyaman at mangalaga sa mga nauna at magagandang likhang bigay ng Diyos. Sa ginawa pong ito ng Diyos ay nagkaroon ng kaayusan. Ang minsan ay magulo at madilim na daigdig. Nagbago ito at naging maganda sa kinalalagyan nating mga tao. Sa 7 araw ay ibinigay na ang isang mahalagang utos. Pinagpala niya ang 7 araw at itinangi. Sa panahon ngayon, tayo, mga magulang ko't kapatid, banal ba at itinatangi natin ang 7 araw ng ating isang linggo sa pamamagitan ng ating buhay at sa ating paggawa? Hindi po lahat ng kautusan, regulasyon o patakaran ay lumilikha o naghahatid ng kalayaan. Ang ilang kautusan o patakaran ay namimilit o nakasasama. Ang mabuting kautusan o patakaran ay nagagawa pong pagkasunduin o pag-ugnayin ng mga tao. At ay isa pong magandang halimbawa nito ay ang 10 utos ng ating Diyos na nagawang iugnay tayo nito sa Diyos sa pamamaraang naging katanggap-tanggap at kapuri-puri tayong mga anak at tagasunod niya. Ang 10 utos ng Diyos ay mahalagang handog sa mga Israelita noong kalalaya pa lamang nila sa isang mapang-api, mapanikil at hindi makataong sistema ng pamamahala na nagdulot sa kanila ng kaguluhan, pagkakawatak-watak at matinding panganib sa kanilang mga buhay. Natagpuan ng mga Israelita ang kanilang mga sarili na walang nagpapatupad ng kautusan, walang nagpapatupad ng patakaran at alituntunin. Tulad sila ng kabataang aking pong binanggit kanina sa unang bahagi po ng aking mensahe, na siya ay naniniwalang malaya kang gawin ang gusto mong gawin sa buhay mo. Nang maramdaman ng mga Israelita na tila walang namamahala at sumusubaybay sa kanilang kalagayan, palibot-libot at pagala-gala lamang sila. Walang batas, walang patakaran, walang tagapamahala, nanililingap sila at sumusunod sa kanila. Nang nasa bingit na sila ng pagkakagulo, binigyan sila ni Yahweh ng 10 kautusan sa pamamagitan ni Moses upang sila'y muling mabuo bilang isang grupo ng tao, upang sila'y lumakas, lumago, at umunlad. Ang 10 utos ni Yahweh ay naging batayan ng banal na isipan ng mga Israelita kung papaano sila mamumuhay ng maayos at matapat bilang isang grupo ng mga taong magkakasama. Sumunod sila ng masaya at may katapatan sa mga ito, at nang dahil dito,
ang mga Israelita ay lumakas, lumago, umunlad na may kalayaan. Sa ating pong panahon ngayon, ang 10 utos na ito ay direktang nagsasalita sa bawat isa sa atin. Ang batas ng Diyos ay isang direktang salamin ng kanyang kaluwalhatian at katangian bilang isang kahangahangang Diyos. Tayo na kanyang tinubos sa pamamagitan ni Hesukristo, Diyos na nagkatawang tao, ay gusto niyang makita sa atin ang larawan ng kanyang pag-ibig, katapatan at pagpapatawad sa kanya at sa ating kapwa. Sa Diyos lahat ang papuri. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, napakabuti mo sa aming lahat. Salamat sa kalayaan dahil sa pagkatubos sa amin ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa kalayaang sumamba at maglingkod sa iyo kasama ng maraming mananampalataya sa lahat ng tao. Tulungan mo po kaming maglagay ng tulay, Panginoon, upang maparami pang mga tagasunod mo ang kumilala, sumampalataya, lumakad, sumunod, at maglingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.